depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so medyo secret signs yung pag-uusapan natin, di ba? So kapag sinabi nating secret signs, hindi siya ganun kadaling ma-distinguish kasi nga from the word itself, secret signs. And may mga obvious sign na hahabol siya, like magpaparamdam siya, magchat-chat siya, or sa mga post niya sa Facebook, or etc. Maraming mga obvious sign. Pero kinlik mo tong video na to just to look for the two secret signs from the word itself. It's secret, right? However, I'm gonna reveal it na kahit yung mismong ex mo hindi niya napapansin na ito yung mga sign na yun na hahabol pa pala siya. And I'm going to say it kasi medyo deep tayo ng konti. Number one is insecurity. Kapag ang ex mo insecure pa rin sa'yo, at malalaman mo naman yan sa mga bali-balita or kapag nababalitaan mo na ganito siya or depende sa chat niya, ang mga last chats niya or sama ng loob niya sa'yo like that. Kapag meron pa rin siyang bit of insecurities na dala-dala, alam mo sa sarili mo na hindi pa siya nakaka-move on talaga. Kapag alam mong insecure siya, ang pinakamagandang gawin, don't be apologetic. Huwag ka masyadong magsasorry or mag-aano ng something na parang ipifix mo sa pamamagitan na sorry lahat ng insecurities niya. Ang pinakamagandang gawin doon, space. Kontrahin mo ng space. Sana naman naiintindihan natin yung space ha. Space, bigyan mo lang ng panahon. Bigyan mo siya ng, space. Literal na bigyan mo siya ng time to think about you. Lumayo ka, mag-no contact ka, and yung insecurity niya na yun, mauubos yun eh. Mapapalitan ulit yun ng love. Magbabalik yung love kasi yung pagka-miss niya sa'yo, magbabalik yun. Kasi yung pagiging insecure niya sa'yo ay isang indikasyon na may pag-ibig pa rin siya sa'yo or may pagmamahal pa rin siya sa'yo kasi naiinis siya. Kapag hindi na nai-insecure yung ex mo sa'yo, yun yung senyales na hindi ka na niya mahal. Kasi wala na siyang nafe-feel na insecurity, wala na siyang nafe-feel na bitterness. Malaya na siya sa'yo eh. Pero kapag may insecurity, ibig sabihin, umiikot pa rin yung isip niya or yung mundo niya dun sa pagitan ng galit at pag-ibig niya sa'yo. Sa madaling salita, umiikot pa rin yung puso niya sa'yo kasi may insecurity pa rin. Kasi kung wala nang insecurity yan, hindi ka na mahal niyan. Kasi nga, wala na siyang insecurity. Tignan mo yung basic logic nito sa psychology. Nai-insecure ka sa mga taong merong something like na bumabagabag sa'yo. Diba? Nababagabag ka dun sa insecurity, dun sa bitterness niya. Kasi kung talagang wala na yan nararamdaman sa iyo, wala na yan. Literal ng masaya yan, literal ng hindi insecure yan, literal ng malaya yan. Yung insecurity niya pagpapatunay na meron pa rin kadena na humihila sa kanya. Ngayon, ang pangalawang sign, it is deep, but when we say subconscious, we should understand this is not the conscious mind. Subconscious mind, ito yung parang pinakamalalim na backup ng conscious mind mo. At sa mga nalilito dyan, I think wala na akong time para i-discuss pa yung subconscious. Pwede nyo siyang i-search sa Google or mag-YouTube kayo kung ano ibig sabihin ng subconscious. But the subconscious mind has a big role para dito. Meron siyang importance dito. So your subconscious mind understands or your subconscious mind can feel it. Sa madaling salita, nafe-feel mo pa rin na yung ex mo babalik siya. Sa hindi mo maipaliwanag na kadahilanan, sa hindi mo alam kung bakit, wala siyang post sa FB, walang ganito, walang senyales, pero ramdam mo sa sarili mo na babalik pa rin yung ex mo. And through that, subconsciously, malalim to ha. Ang conscious mind kasi, it's just a basic 1, 2, 3. Pero pag sinabi nating subconscious mind, iba yung mathematics dito, iba yung calculation dito. It is deep. Ito yung parang kaluluwa mo yung nakakaramdam. And you know for a fact, your soul can understand that this person is coming back to you. At kapag nafe-feel mo to subconsciously na, nafe-feel mo, nararamdaman mo pa rin sa heart mo na gusto ka pa niya at hahabol pa rin siya sa'yo, in the end, magbabalikan pa rin kayo. Kung yan yung nararamdaman mo, just be confident. Maging confident ka sa bagay na yan. Kasi time will come,
babalik at babalik yan at hahabol yan. Gagawa at ewan ko kung ano-anong klaseng paraan ang pwedeng ma-create. Darating ang panahon na magbabalikan din kayo. Pero kung di mo na-feel yun, suko mo na. Sana naman sumuko ka na kung di mo na na-feel yan, okay? Pero I'll make sure sa'yo, mararamdaman mo yan deep inside, subconsciously. Ngayon, kung wala ka nararamdaman ngayon na ganun habang nanonood ka ng video na to or habang pinakikinggan mo ako, hindi mo na-feel yun, malaki yung chance, wala na talaga. Pero kung na-feel mo yun deep inside, meron chance na magkakabalikan pa rin kayo sa pagdating ng panahon. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon. At yun lang ang kailangan mo. Basta stay calm, focus ka muna sa purpose mo at sa goal mo. And alam mo yun, pabayaan mo ang time na siya magbigay ng panahon para sa inyo at magdikta kung saan naaabot ang future nyo. So, sa mga gustong humingi ng advice, just give us a message sa Philippine Dating Coach. And yun lang, kung gusto nyo mag-start ng no contact rule, I think better na makipag-usap muna kayo sa amin bago nyo siya simulan para alam nyo kung dapat talaga simulan o hindi. So, thanks for watching.